Ay inaasahan naman na posibleng malakas na bagyo na darating dito ho sa bahagi ng ating pong bansa, mga kabayan, kung ito'y papasok ng ating pong Philippine Area of Responsibility. Pero ito sa advance forecast natin binabahagi sa August 2 na po ito, may kita natin yung senaryo. Ito po yung binabanggit natin na kung ito po yung magiging isenaryo sa pagdating sa araw mismo ng nabanggit natin by August 2, ibig sabihin maaari pong categorize ito bilang isang super typhoon na. Pero ngayon, dahil advance forecast at medyo malayo pa po makabayan, dahil sa kasalukuyan ay July 19 pa lamang, so napakalayo pa po nito o ilang araw pa po yung bubunuin para maabot yung binabanggit na yan. Ngayon, balikan natin by August 2, ito po din pagdating may August 3, ang kanyang direksyon muli sa bahagi, pagitan po yan ng Japan and part ng Taiwan. Pero gaya ng ating binabanggit, doon sa bagyong Inday na ating tinignan nakaraan, ay ganun po yung senaryo puntang Japan, but yung actual na senaryo ay bumaba ng bahagya malapit sa part ng Batanes area. So dapat natin paghandaan ito pong binabantay natin na posibleng malakas na bagyo, mga kababayan. Okay? Ngayon balikan natin sa kasalukuyan dahil dalawa yung posibleng buong sama ng panahon. Una natin dito po, mga kabayan, by this July or this week, mga kabayan, may kita natin maaari pong dito po circulation, maaari pong bukas baka mayroong declare na or sunod na araw, possible baka Martes, no, na sama ng panahon. Ito po yung nakikita yung circulation by July 21, and then pagdating ng July 22, araw po yun ng Miyerkules, ito na po yung circulation, then maaari pong possible maging bagyo. And then pagdating po by July 23, araw po ng Huwebes, lalapit po yan dito po sa bahagi ng part ng Samar. And then pagdating by July 24, araw po yan ng Biyernes, ito po yung senaryo, maaari po magdala po ng mga pag-ulan sa ilang part ng Visayas at bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng Sabado, July 25, yan po babaybayin yung bahagi ng Samar papuntang Bicol. And then makikita natin patungo sa bahagi ng Northern Luzon. So yan po yung senaryo. Pagdating ng July 26, aakyat ng bahagya, yan po, mga kabayan, sa parte ng Batanes area. Susunod natin, dito po pagdating ng July 23, paakyat sa bahagi ng Batanes area and then papunta sa bahagi ng Taiwan, mga kababayan. So yan po, kung sakali ho, nito formally maging ganap na bagyo, tatawagin sa pangalang Bagyong Quiapo. So yan po yung susunod na pangalan after nito si Bagyong Jose, mga ka-great. Ngayon may kita natin dito po papalabas yung kanyang direksyon. And then yung ating tinutukoy kanina na posibleng malakas na bagyo, kung may kita natin dito po, no, so maaari pong sa labas pa lang ng bansa, yun na nga po ay bagyo na. And then makikita natin yung kanyang unti-unting paglapit hanggang sa darating po na August, mga ka-great. So antabayan natin dito po sa mga possible scenario dahil marami pa mga development na mangyari na, mga kabayan, maaari pong yan po ay aktual na ganyan po talagang malakas or baka humina rin. So abangan po natin, mga ka-great. Pero ang klaro, this week meron pong inaasahan po tayong sama ng panahon na mabubuo, mga kabayan, sa bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility.